Hello guys, time check tayo ngayon. Nasa 2 PM na tayo. At sobrang init dito sa bukid. Ngayon, kagabi kasi nag-transplant ako ng mga labanos. Ngayon titignan ko kung naka-survive nga ba sila. Gabi ko na to tin-transplant para maiwasan yung pagkalanta nila. Pero ang anong nga yata ngayon, di ko alam kung magsusurvive. Nalusaw, nalanta. Lanta talaga sila. Eto, sobrang init. Ayan yung tin-transplant ko kagabi. Inabot ako ng alas 8 ng gabi. Yan. Lanta talaga sila. Lusaw. Hindi ko alam kung magsusurvive to. Tapos ito yung natira kagabi dito. Ayan o. Grabe ang init. Kinalbo ko na yung mga talong. Ayan. May mga bunga. Kinalbo ko sila kasi para dumami ang bunga. Yun yung sabi. Dito meron din akong tin-transplant dito kagabi. Yan, wala eh. Lanta, lusaw. Nalanta talaga. Grabe ang init. Yung ano ko dito, sigarilyas ko. May nagpapakita na magdadagdag ako ng pananim yan. Marami pa akong idadagdag na pananim. Sobrang init. Ayan may hinog na yung mga sili. Grabe ang init. Kawawa yung mga tanim. Malaki na yung isa. Pwede nang maging ulam. Nga pala, babalutin ko to. Baka kasi maunahan ako. Maunahan ako ng mga kaibigan ko. Ito, wala naman siyang butas. Tsaka ito. Uunahan ko na sila. Mabalutan to mamaya. Sobrang init talaga. Ay, naku po. Ayan ang sili. Umuwi kasi kami kagabi. Dadating lang din namin. Check ko dito yung mga talong. Yan. Ang ginagawa ko ay intercropping. Kasi maliit lang naman yung ano namin taniman eh. Kaya nagkakasya na lang. Ayan, malalaki na yung mga talong. Tapos nandyan yung mga ayan ka sa kabilang sa kabilang side. Dalawang plot na yan. Puro mga talong yan. Tapos dito tinamnan ko ng okra yung gilid. Tapos dito naman yung okra yung pinaka divider. Tapos yung dito naman sa kabila ay ampalaya. Tapos ito ang dito naman sa pangalawang plot na to, mga ano to siya, labanos. At may idadagdag pa ako dito bukod sa labanos. Okra, tapos okra naman yung gitna. Kaya may idadagdag pa ako dito. Divider siya ng tomato. Grabe ang init dito. Pero
Malilim naman kasi may mga punong kahoy. Yan. Ito, hindi ko to siya pinaputol kasi diba ang ganda ng bulaklak niya. Ayan. Isa din itong organic na pesticides na pwedeng gamitin pangontra sa pangontra sa mga peste. At ayan na nga, hinakot na yung mga kahoy doon sa likod, sa harap. Dito namin ilalagay yung mga dahon, gagawing compost, bubulukin naman. Ito, titignan ko pagdating ng 1 week kung hindi pa rin siya tataba. Naghihingalo na yung mga patola ko. Pangit talaga pag nasa sako. Maganda talaga pag nasa lupa. Nakakagapang yung mga nakakagapang yung mga ulat. Sa susunod na magtatanim ako ng mga ganyan, hindi ko na ilalagay sa sako. Pangit. Sayang yung effort. Sayang ang buto. Ilalagay lang sa sako na naninilaw. Hindi kasi nakakagapang ng ayos yung mga niyan, mga ugat. Hindi sila nakakahanap ng pagkain. Hindi gaya ng sa lupa talaga. Sila na mismo yung maghahanap ng pagkain. Gagapang sila. Ayan, nasa sako. Limited lang yung pagkain nila. Hindi sila makakagapang kung saan-saan. At ito na nga, katulad niyang mga na yan, mga damo na yan. Ang tataba nila. Pero malaking tulong din yung mga damo na ito sa mga pananim kasi nagiging siya. Parang tinatakpan nila yung mga talong, hindi nalalanta ang mga talong. Saka yung mga yung mga tawag na ito, yung labanos, matataba. At bago ko naman yan, tinransplant lahat ng mga talong at dyan, labanos, okra at yung okra at yan, labanos at okra lang pala ang nalagyan ko ng compost noong tinransplant ko. Yung kamatis pala, hindi ko pa siya nalagyan noong nakaraang linggo dahil wala nga akong harvest. At yung ampalaya. Pero nabuhay naman. Kaya mamaya kailangan ko silang pakainin. Itong mga damo na to, bubunutin ko at gagawin kong mulch. Yan. Tataba nila. Dito naman, pagdating ng ganitong oras, 2:00, malilim na dito. Madre de cacao. Madre cacao o madre de cacao. Yung mangga na mumulaklak na. Meron na ngang bunga yan. Isang peraso lang kung mamigay ng bunga. Hinain namin yung isa. At meron ding saging. Yung saging, namunga na siya. Pero, yung sa kabila naman, meron na din. At, nung may sumungkit ng namin dito sa saging. Hindi pumabor yung direction ng pagsungkit nila ng saging namin. Ayan sinungkit nila to. Maraming mga tusok-tusok dyan. Tapos siguro pagka nung na yung saging, babagsak na. Hindi siya pumaganon. Pumaloob siya ng bagsak. Kaya hindi nila napasok kasi dito. May cyclone dito. Inalis lang ngayon. Nilaghahakot ng mga kahoy. Saan naman kaya dinadala ang mga kahoy nito? Ayan. Yun, doon banda may mga dahon doon. Gagawin kong yun.
Compost para next week meron akong ma-harvest. Ano na yan siya, mga durog na. At ito yung mga kamuting kahoy na tinanim ko. 3 weeks na ang nakalipas. Yan. Okay naman. Buhay siya. Buhay sila lahat. Ayoko talaga magtanim ng halaman sa ganito. Ilalagay ko sa sako. Gaya niyan, no? Ayoko talaga yan. Tsaka yung patola na yun, mali. Dapat hiwalay yan dyan sa, pwede ko pang alisin yan. Lipat ko dito sa kabila. At magkahiwalay yan sila. At dito naman, meron akong sinaboy dito na mga, mga katulad nito munggo, yan. Ayan yung ampalaya, wala pang kain yung ampalaya ko, hindi pa nakakain ng pataba yan. Yung mga talong ko dito, matataba naman yung mga talong kahit, kasi meron siyang, nung bago ko to tinransplant, may compost sa ilalim. Ang ginawa ko, naglagay muna ako dito ng mga bulok na dahon. Ayan, pag binunot mo yung mga damo, makikita mo yung lupa. Nagmo-moist pa yung lupa. Ayan. Ang lambot. Mataba yung lupa. Kasi may mga may mga pataba to eh. Ayan. Pwede natin siyang bunutin. Bunutin natin to. At pwede nating ilagay dyan sa tabi ng mga gulay. Kagaya niyan. Ito, nilagyan ko siya ng saging. Ang katawan ng saging. Kaya ang taba niya, wala pang yan. Isang beses pa lang yan nakakain ng pataba. Na organic na pataba. Ayan, tignan nyo yung ko. Lagay natin siya dito sa tabi. Parang gagawin nating mulch yung mga damo na yan. Taba nila, no? Ayan, pwede nating ilagay dito sa tabi para pag nabulok man siya, dyan lang. At check ko yung talong. Wala namang peste. Siguro mga Martes babalik ako dito. Ako lang mag-isa. Ayan yung talong, mataba naman siya. At okay naman yung niya, tubo. 3 weeks na to bago na 3 weeks na ba? May 3 weeks na ba na i-transplant to? Excuse me, nabusog ako. At ito, nalagyan ko to ng gumapang na siya ng pusa. Ito, lalagyan ko na ng gapangan to. Ayan, lumalaban naman yung mga talong at okra. Tsaka yung ampalaya. Ito ilalagay ko dito mamaya. Doon sa may sako. At ito nga pala yung may binabad akong dito. Gagawin kong IMO. May bunga yung ube. Patay buhay. Patay buhay. Buhay yata. Buhay nga Paano kaya yung patutubuin?
Ito yung IMO na binalot. Tignan ko nga kung ano nangyari sa dito ko nilagay. Nilagyan ko din yan ng ano ng takip. Pero kinuha ko kahapon. Tignan ko ngayon kung okay ba. Nilagyan ko siya ng dahon. Hala! Bastos! Ang ginawa, ang binulok kong IMO, kinain ng daga. Ang bihira. Walang hiya naman. Tingnan niyo naman ginawa ng daga. Lintik na daga. Oh my God. Buisit. Kinain ng daga yung IMO ko. Yung gagawin kong IMO. Kaya hindi na ito pwede dahil ano, ba't kulay ano to? Naging kulay may kulay pula. Tsaka may mga uod. Nay ko po. Binutas. Tsaka may mga uod. Hindi na to pwede. Ang hinahanap natin dito yung puti na amag. Ang gagawin ko dyan, palpak na naman yung ginagawa kong IMO. Hindi ko kasi pwedeng gawin yun sa bahay. Hindi kasi ako pwedeng maggawa ng IMO sa bahay na dadalhin ko dito. Kasi, dismayado na naman ako ngayon. Gusto kong umiyak na natatawa na lang kasi paano ko naman na anuhin yung daga? Pwede naman eh. Pero hindi ako naglalagay ng lason dito kasi may mga aso. Nag-iingat na lang sa susunod. Hindi na doon lalagay. Oh my God. Excited pa naman ako gumawa ng IMO ngayon. Di wala. Nga. Nga na lang. Nga na lang ulit. Hay nako. Wala na akong IMO gagawin. Swamp na lang muna. Tiyaga na lang muna sa swamp. Yun. Wala eh. Ano bang gagawin ko? Natulala tuloy ako sa nakita kung gagawin kong IMO. Sayang naman. So, ayan guys. Ito yung mga nakatambak sa harap namin noon. Matagal na to baka. Ano na to eh. Halo-halo to dito. May mga dahon. Yung mga pinutol namin sa puno na yan. Galing sa puno na yan. Binunga tawag sa amin dyan eh. Nito yung mga tangkay niya. Mga dahon. Na-decompose na yung mga dahon. Ang nakakatakot dito no. Baka may ahas sa ilalim. Nagtago. Ayaw lang lumabas. Ayan. Ba't ang dami lumilipad na langaw? At ito, maganda to gawing ano, pataba. Baka kasi may ahas dyan sa ilalim, oh. Nakakatakot. Tapos cobra pa. Naku po, ang laking cobra. Ang init. Ayan, lilinisin na namin to dito. Para makagalaw na ng maayos. Mainit siya pero mahangin naman. Ayan. Yan. Sa katirikang araw, gaganito ako. Makapal din naman oh. Magandang ano to. Magandang ano to. Pataba. Yan. Naging ano na siya. Yan, nabulok na. Baka kasi may ahas. Wait. Baka pag apa ko dyan may ahas eh.
Tapos cobra na. Wag naman. Yan. Siguro naman walang ahas dyan. Yan. Ang ganda niyan. Ang gandang pataba niyan. Sarap ng hangin. Mainit. Wow, sarap ng hangin. Ano ginagawa mo? Lalaro ka? Ang init. Ito magandang ano din to eh. Magandang mulch din to eh. Pang mulching. Nagtabasan ng kahoy. Yan. Kukolektahin ko din yan. Sa may tatambak yan. Tatambak mo na naman yan doon. Baka doon na naman pamahayan ng ahas yan doon na. Alisin mo na yan dyan. Baka may ahas dyan. Iwanan mo dyan yung mga ano, dahon. Yan, kailangan ko yan sa ano, ilagay mo sa gapangan yung mahaba na may mga tangkay. Init. Ayan, hello guys. Ito na yung mga na-harvest ko kahapon na compost. Ayan. Ayan. At dahil nadismaya naman ako sa IMO, nagagawin ko dapat. Dito na lang ako sa compost muna. Ayan, ito na lang muna yung gagawin ko ngayon. Ito pala yung na-harvest ko kahapon. At ito naman, mimix ko na to siya ngayon sa iba pang mga ibang mga organic materials. Ito, dala ko kanina galing sa bahay, mga naipon kong balat ng itlog. Yan. Hindi ko na yan siya inihaw. Ay, hindi ko na yan siya sinangag kasi binilad ko na yan sa araw. At ayan. Ginanyan ko na lang siya para maging pino. Ay, hindi siya ganun kapino pero okay na rin yan. Ito naman sa kabila. Ito yung poops ng manok. Ayan.
Mataas siya sa nitrogen. Tapos ito naman sunog na ipa at itlog, balat ng itlog at compost. Ito yung paghahaluin ko, gagawin ko pataba sa mga ano ko, mga halaman. Ayan, at dahil dismayado ako dun sa ginawa kong sa gagawin ko sanang IMO na kinain ng daga. Ala, ito na lang natawa ako na nalulungkot. Ganun talaga. Hindi kasi nababantayan dito eh. Ito na lang muna. Gawa na lang uli ako. Kinain ng daga. May daga pala rito. Ibig sabihin, walang cobra. Walang cobra dito dahil may daga. Ayan. Maghaluin ko lang. Meron akong ano dito. Meron akong gamit dito. Ayan, at tapos ko nang haluin yung mga ingredients natin sa organic fertilizer. Meron ditong sa mga buto ng ano pa lang nadala ko, may mga balat ng bawang, may balat ng sibuyas, yung kitchen scraps na galing sa bahay na inipon ko, nandito pala sa mga balat ng itlog, kaya napasama siya. Ayan guys, nilipat ko na siya sa balde para mas mabilis makapaglagay ng pataba. Dito muna ako mag-uumpisa sa mga talong dahil may mga bunga na sila, kailangang bigyan ng pagkain. Ayan. At isang ganito lang yung pataba na ilalagay sa kanila. Dito naman may ano siya, may mulch. Yung isa naman ganun din. Para may pagkain sila. At susundan ko yan mamaya ng mga lagyan lang sa paligid, sa palibot pala. Bala na.
Naglalagay ako ng ganyan sa palibot ng puno niya. Para pag binuhusan ko siya ng tubig mamaya, na binuhusan ko ng swamp, hindi siya babagsak pababa. Hindi siya yung pag binuhusan mo kasi at para siyang gabundok dito sa taas, babagsak yung tubig sa ibaba. Kaya ganyan ang paglalagay ko ng organic. Eto, magbigay kayo ng maraming bunga ha, char. Ito puputulin natin kasi magsasanga uli yan siya sa baba. Ganun lang. Ganyan. Gagawin kong ano yan. Delikado yung ugat niya pag naputol. Baka magtampo at malanta. At dahil may mga bunga na sila, pakainin natin ng maraming pagkain ang ating mga tanim. Dahil malaking talong siya, ganun din ang niya, pagkain niya. Susobraan natin. Yan, ganda diba? Yan. Mamaya pag binuhusan siya, hindi siya kakalat. Tulad neto oh. Alalay lang baka mahawi natin yung ano niya, ugat. Yan. Oops. Dahil malaking puno siya, nagdagan ko siya, bali dalawa sa kanya. Para mamaya hindi siya kakalat. Ganyan. Ayan, maingay ang ating kapaligiran ngayon dito. At ako naman dito ay maglalagay ng pataba, organic fertilizer. Ayan, dito na ako sa mga pananim kong ampalaya. Kawawa kasi ito, hindi nalagyan noong nagtanim kami. Ito ding bayabas, lalagyan ko rin to siya ng compost. Ganito ako maglagay ng pataba. Nuhukay ko muna siya. Ganyan. Para hindi masayang yung patabang ilalagay ko. Ingatan lang yung mga ugat na natamaan, dahil kapag natamaan yan, sasalita ko, hindi pala nakikita yung ginagawa. Pag natamaan yan, baka mamatay o malanta. Lalagyan ko siya ng isang ganito. Yan. Ganyan lang. Yan, may pagkain na yan siya. Lalagyan ng mulch yan mamaya. Ganon din sa mga pananim kong ampalaya na hindi ko nalagyan noon. Ito siya, pwede ng direkta kasi medyo malalim yung malalim yung malalim yung butas niya pala. Kahit
Buhusan ko man ng tubig yan. Hindi yan masasayang. Alisin ko yung ano niya. Para mabilis ang paglaki nito, ng mga to. Kahit buhusan ko siya ng tubig, hindi siya hihiwalay. Ano pa rin siya. Diyan pa rin siya babagsak sa puno at papuntang ugat. At ito namang talong ko ay mataba pa rin naman yan. May mga fertilizer pa yan na organic. Kaya next balik ko na lang siguro yan lalagyan. Yan, meron pa yan sila kaya matataba. Yung mga ampalaya lang ang wala. Saka mga kamatis. Ito dito. Ang ampalaya. Ito, alisin ko to. Ito, Pagbalik ko dito, hindi ko pa rin na alisan ng damo yung mga yung ibang paligid dahil kulang ang oras ko. And ganyan na lang siya para pag okay na yan siya kasi pag binuhusan ng tubig hindi nahihiwalay. Lipat tayo ng parte. Mga ampalaya lang muna ngayon ang lalagyan ko. Ayan guys. Lowbat na ako. Papalowbat na yung cellphone ko. Baka hindi na ako nakapag video mamaya kung ano yung natapos kong gawin. Ang hirap. Wala pala akong dahil ito'y pataas yung lupa niya. Mahawiin ko lang to. Dapat ito matanggal. Okay na yan. Hawiin ko lang dito para pag nilagyan siya ng fertilizer hindi maghihiwalay. Hindi kakalat. Ang nilalagay kong organic na fertilizer depende sa kung gaano kalaki yung puno. Dito ba may okra? Dito yung okra. Ang okra din walang pataba to nung nilagyan ko, nung tinanim ko. Nilagyan ko din to siya. Tapos mamaya lagyan ko na lang para hindi na ako pabalik-balik. Diba? Ganyan ang kagandahan ng intercropping. Kasi ako, limited lang yung lupa. Limited lang ang lupa. Kaya, pinagsama ko na lahat. Basta, hindi sila magkakapamilyang gulay. Ito, may divider naman. Ang divider ng talong na at kamatis ko ay ampalaya at okra. Maliit lang kasi yung lupa namin Tsaka, sayang naman yung mababakante. Para pag katulad yan, lalagay ng abono, ayun na, iisahan na lang. Hindi na, tapos yung pag nagdidilig, isahan na lang din. Hindi na pa lakad-lakad. Isang na lang, trabaho. Ayan yung kagandahan. Pag namunga ang okra, namunga rin yung talong,
Sabay-sabay sila. Sabay-sabay silang pipitasin, tsaka yung ampalaya. Sabay-sabay ding didiligan. Yan. Tapos dito, baka malulowbat na ako. Hindi ko na makuhanan ng video yung iba. Mamaya bubuhusan naman namin siya ng swamp fertilizer. Meron pa din sa kabila, mamaya babalikan sila. Dito muna ako sa okra at kabilang plat muna ako. Dito po. Dahil maliliit pa lang yung ano niya, maliliit pa lang yung mga puno. Kunti lang muna ang ilalagay. Itong okra, tabunan. Masukal na. Ang tataba ng mga tataba ng mga survive sila sa init. Ang ampalaya. Ang ampalaya pala ay matibay. Matibay sa init. Hindi ko akalain makakasurvive ko sila. Sabi ko nga kung sino na lang ang mabuhay eh. Pero hindi ko akalain na ganito. Pero ang patola kong dala nung nakaraan, hindi talaga nag-survive. Sana yung okra. Dito yung okra. Bibigyan ko ng pagkain ang okra para mamunga siya ng marami. Ito ganito. Naman yung ampalaya. Para may panangga sa init tong mga to. Taba na siya. Gaganda na yan.